Hi! So, ayan. Oh, nanggaling na ako sa doktor at ayan na yung nangyari sa akin. Kagabi nagluluto ako ng dinner. Ayan. So, ayan o. Ang sakit. Ayan, medyo may natiklap na balat. Dalawang peraso. Dito. Ayan. So, kagabi, ayan, takot na takot ako kagabi kasi as in, grabe. Sobrang takot ko kagabi. Kasi guys, yung apoy, yung mantika kasi andito. Dito. Tapos, nabuhusan ng tubig. So, doon sumiklab na ganyan yung apoy. Dito. Ay, grabe yung apoy. Grabe, sobrang lakas dito. Yan o, may itim-itim pa yan o. Kasi naano ko na yan, narinis ko na yan. So, ito yung trabaho ko ngayon. Ayan nga o. Oh, may itim-itim pa yung aming ano. May itim-itim pa yung mga naagiwan ba. Ayun, alam nyo ba yung agiw? Ayan. Kasi, pagtakbo ko dito kahapon, tapos paglingos ko ulit, ang lakas pa rin ng apoy. Sabi ko, patay. Baka masunog na unit namin. Kaya ayan. So, dalawang takbo dito, tapos nilagay ko dito sa tubig yung kawali na sobrang lakas ng apoy. Kaya ayan o, hanggang dito, may agiw-agiw pa yan o. May mga, yung nausukan ata yun. Pagkapatay ko ng apoy. Kaya ayan, ang trabaho ko naman ngayon, ayan, nabaklas ko na to kanina. Nabaklas ko na yun. Ay di maglinis, sabi ng amo ko, huwag na daw ako maglinis. Dapat ngayon di ako magpapadoktor. Eh, sabi ng amo ko, magpa-doktor daw ako para malaman. Doon naman sa doktor, sa North Lantau Hospital. Sa North Lantau Hospital, yun na ano naman ako doon. Tapos, tinurukan ako ng anti-tetanus. Yan, naturukan lang ako dyan. Vaccine. Tapos, ayan, tapos na. So, sobrang takot ko talaga. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi kasi pag pipikit yung mata ko, nakikita ko yung apoy. Tapos, iniisip ko, syempre, ang laki na, napakadami ng unit dito sa aming building kasi 33 floor itong aming building. Tapos, paano kung masunog to? Diyos ko, anong gagawin ko? Ayan, so, tapos ko na siya linisan sa awa ng Diyos. Kanina ko pang umaga nililinis to kasi sobrang itim niya guys. Diyan mo kahapon na picturean ko. Bali ilalagay ko dyan yung picture. Ayan. So ayun. Sa lahat ng mga OFW dyan. So mag-ingat-ingat kasi yung aksidente laging andyan lang. Hindi natin alam kung kailan darating. Sa ilang segundo lang pwede nang mangyari. Kaya lalo-lalo sa mga nanggaluto, sobrang ingat-ingat po tayo. At ayan na po yung pinsala na nadala sa akin. So sana madala sa treatment at hindi mangitim ng tuluyan yung aking braso. At sobrang thankful din naman ako sa aking amo kasi hindi talaga siya pumayag na hindi ako magpapadoktor. Talagang kaninang maga, minessage na niya ako, naglilinis pa nga ako. Sabi, pumunta na daw ako ng doktor, wag na sa clinic. Ayun ko na daw pa-check up. So, sa hospital na daw ako magpunta. Kaya yun, nagpunta ako sa North Lantau Hospital kanina. Ayan. Nandito ako ngayon sa hospital. Ayan, dahil sa nangyari sa akin kahapon, aksidente ako doon sa aming kitchen. Kaya ayan, pupunta ako ng emergency room dito sa North Lantau Hospital. So, see you later. Yun. Tapos sabi niya, wag na daw maglinis. Bali, take a rest daw muna for now. Pero hindi ko ma-attempt tong anuhan. Kasi baka lumala kapag hindi ko agad nilinis. Kaya nilinis ko na. Baka matagalan kasi lalo kapag pinatagal-tagal ko pa pag... Kaya habang may time pa, wala pa naman mga bata. Tapos kaya ko naman, hindi naman ano. Sa atin nga eh. Inaano-ano lang yun eh. Diba, malayo sa bituka. Kaya lang ngayon, sayang yung aking braso. Pero madadala naman yan sa treatment. So ayun, mag-ingat sa pagluluto at mag-ingat sa lahat ng ating ginagawa at mahirap magkasakit dito sa abroad. Ayun lang. So goodbye. She's crying. She is crying. Why are you crying? See? Why are you crying? I'm so strong. Okay? Wow, it's still good. Eat your ears. You want? She's so worried because of this. Yeah.
Yes, yes, yes. Don't worry, this is so small things, okay?